back to our vlog. I'm Aneng. And I'm Iam. And ngayon, saan tayo pupunta? Babalik kami ng Hong Kong. But this time, pupunta rin tayo ng Macau. Ayan. Finally, makakapunta na rin ako ng Macau. Bali si Baba nakapunta na siya before. And ngayon, first time namin together. And first time ko rin talaga pupunta ng Macau. Ayan. So, ipapakita namin sa inyo yan sa mga susunod na episode. So, for this episode, i-discuss namin sa inyo yung step-by-step guide, lalo na sa mga first time na pupunta ng Hong Kong. And kasi kahit kami no first time kami, sobrang nalito talaga tayo sa Hong Kong, diba? Kasi ang laki talaga ng airport. So, ayan, ipapakita namin sa inyo yung step-by-step from check-in dito sa Manila hanggang sa paglapag natin sa Hong Kong. Kalalapag lang natin dito sa Hong Kong. Gusto ko lang ituro sa inyo kung ano nga ba yung mga process na pagdadaanan nyo. And ito muna yung unang-una. So, pag-arrive nyo dun sa departure area ng Terminal 3, pagpasok nyo doon, may makikita kayong security personnel and hahanapin lang sa inyo yung flight ticket nyo. Hindi nyo kailangan ipakita yung passport nyo. Yung flight ticket nyo lang, yun lang ipapakita nyo para ma-confirm lang nila na may flight ka talaga ngayong araw na to. Pagkapasok nyo, makikita nyo na yung mga bay area ng travel tax. So, take note lang na pag meron kayong option to pay ng travel tax, dun pa lang sa ticket, kunin nyo na. I mean, recommended namin na mag-pay na kayo kaysa pumila kayo. Dahil kanina, ang haba nung pila ng mga travel tax namin. So, makakadagdag pa yun dun sa oras nung, nung stay nyo sa airport. Pag nakapag-pay na kayo ng travel tax, kailangan nyo na mag-check-in. So, yung flight na kinuha namin, flying to Hong Kong is Cebu Pacific. So, for Cebu Pacific, nandun siya sa may Bay A. Yes. So, both international flight and domestic, nasa Bay Asia ng NAIA 3. Dito, pwede kayong mag-check-in through kiosk. So, madali lang naman siya. Una, pipila kayo dun sa mga kiosk. Kung may pila, ang una nyong gagawin is to input yung reference number ng ticket nyo. Input ng reference number, check-in, scan lang yung passport, tapos print yung boarding at saka yung tag. Tapos, na-print na yung tag tsaka yung boarding pass, pwede na kayo na rin yung magdikit ng bag tag. Pagka hindi kayo familiar kung paano maglagay ng bag tag, okay lang naman kahit di na kayo magdikit, dali nyo na lang yun sa check-in counter. Yep. So, sa may bag drop area, may mga personal doon para i-check ulit yung documents nyo and i-confirm lang na kayo yung pasahero. Tapos, pwede na rin kayo magsabi lang sila na yung magkabit ng inyong bag tag. Yes. After nung kiosk, punta na kayo dun sa bag drop. So, make sure lang na yung inabail yung weight dun sa ticket nyo. For example, 20 kilos na timbang nyo naman sa bahay pa lang or dun sa airport para hindi na kayo magka-problem. May i-check-in kayo na bag, make sure na wala dun yung may mga battery or gadgets, ganyan. Tapos, yung mga, yung alam nyong bawal, wag nyo na ilagay doon sa check-in baggage nyo. And for hand carry, make sure lang din na walang liquid na 100 ml above. Yes. Kasi nga, yung lotion namin, nakalimutan din namin na ilagay doon sa check-in baggage. Kala namin pwede kasi cream siya, pero bawal pa rin talaga yung cream na yun. After ng check-in, so na-check na yung baggage, na bag drop na rin namin, and na-check na rin yung passport namin. Diretso na kayo ngayon sa international departure area. Make sure lang nabasahin nyo kasi dalawa yung sa Terminal 3. May domestic departure area at merong international departure area. So, papasok lang kayo ng international departure area, and then pagkapasok nyo doon, may mga security personnel ulit. I-check lang yung boarding pass nyo. Yep. Again, huwag nyo na ipahawak ang inyong mga passport sa mga security personnel kasi hindi na sila allowed na hawakan yung mga passport nyo dahil nga sa mga issue ng mga punit passport, di ba ngayon? So, ayun. And after nun, pagkapasok nyo doon, makikita nyo rin agad ang Philippine passport nakalagay doon, and doon kayo pumila. Immigration area na yon.
yung may Philippine passport na nakalagay. So, magpipila lang kayo like mga ilang minutes ba tayo pumila? Sa case namin, parang 30 minutes. Oo, all in all 30 minutes kasi sobrang haba ng pila. Pero ang bilis na niya Mabilis ngayon, na siya di ba? ngayon. Unlike talaga before na naghabol kami ng flight. Yung flight namin papuntang Taiwan before, 7 p.m. pa lang, nasa immigration area na kami. Pero ang flight namin noon 11, pero kinapos pa kami as in sobrang tagal talaga ng immigration dati. At least ngayon, may pagbabago na. Sobrang ang bilis na niya. Kaya ayun. And pagdating naman sa immigration area, huwag kayong kabahan. Lalo na pag first time nyo. Pag alam nyo naman na wala kayong gagawin at magtutourist lang talaga kayo, huwag kayong mag-overthink. Basta ang alam nyo lang sa sarili nyo at alam nyo naman na tourist lang talaga kayo, huwag kayong kabahan. So, ayan. Ang mga questions lang naman mostly pag first time, saan nyo punta, kailan yung balik, ilang araw ka doon, and saan kayo mag-i-stay. Normally, tinatanong yan. Tapos, pag employee ka, tatanungin lang kung saan ka nagtatrabaho and kung government employee ka ba. Sa akin kanina yung tinanong parang kung saan lang ako nagtatrabaho. Tapos tinatakan na. Yes. Kung saan lugar. So, ayun lang. Sobrang smooth lang. And sa akin naman ang tinanong lang is kung hanggang kailan lang ako sa Hong Kong and anong gagawin ko doon. So, sinabi ko tourist. Usually ganun Parang kung kailan lang balik, ilang araw sa mga past travels namin. Parang puro ganun yung tanong. Yes. Tapos yun nga, pinaka-final na tanong, government employee ka ba? Sabihin mo lang, pag hindi ka naman government employee, edi no. Ayun lang. After ng immigration, may x-ray. Tapos, sa x-ray, kailangan nyo rin hubarin yung inyong shoes. Scan lang yung gamit nyo, tapos hubarin nyo yung sapatos nyo. And, ayun. After nun, tapos na. Punta na kayo sa gate. Boarding gate na kayo. Yes. Nanggaling kami kanino dito sa may right side, tapos lalakarin lang namin tong mahabang parang walkalator papunta dun sa may immigration. Guys, sobrang sobrang efficient naman ng Hong Kong International pagdating dun sa mga signage nila. Kaya hindi ka rin talaga maliligaw. Dito, yung papuntang immigration, yan may mga nakalagay lang dyan sa taas. Nakalagay na kung saan papunta ang immigration. Napunta namin yung dulo nung dire-diretso na walkalator kanina. Sabi dito, immigration. Tapos, may nakalagay dito, bababa daw dito sa right for immigration. So, dito siya. Bago ka pala makapunta na immigration, kailangan mo mag-transfer. Sundan nyo lang yung signage na yun. So pagka punta mo dun sa dulo, bali baba dun sa right. Nakalagay naman dun sa signage na pinakita namin kanina. Parang mabilis lang naman yung train. 1 to 2 minutes lang, doon na agad. So ayan, kakababa lang namin ng train. Tapos aakit kayo dito sa may pa-right side. May nakalagay pa rin na signage to immigration, pataas. Taas ng escalator. So guys, nandito na kami sa immigration. So tigil muna namin tong video, tapos mag-discuss na lang ulit kami later. So guys, ito na yung kuhanan ng luggage. Nandito lang kanina sa kanan namin yung immigration. So, kunin lang namin yung luggage namin sa Bay. Yan, kunin lang namin yung luggage namin sa Bay 8. Paano nalaman ba yung Bay? In-announce. So, i-announce naman kung ano yung Bay nyo dun sa airline. Punta lang kami ng Bay 8. Kaya pa siguro yung luggage natin. Oo nga. So, smooth naman yung yung immigration, mabilis naman yung pila niya. Tapos kayo nila ng silent treatment. Oo, yun lang. Katulad ko, nakakap ako, bawal. Pag naka-shades ka, bawal. Pag naka-mask, bawal. So, tatanggalin nila. So, ayan guys, yung bay namin dito sa Bay 8.
Isa pa. Uy, isa lang luggage natin. Ay. Isa lang pala. Feeling lang. Nasanay ako dalawa yung kinukuha ko. Ayun. Kasi summer naman so hindi kami masyado nagdala na gamit, diba? Yes. So guys, after nung luggage, dito na kayo sa declaration. So kung wala naman kayo de-declare, pasok lang kayo dyan sa may nothing to declare. Dyan sa may kulay green. So, off ko muna yung camera. So after guys ng declaration, meron dito sa right side ng bilihan ng tickets to the city. Pwede kayo bumili mismo dito. Pwede rin sa Klook. Tapos meron din kiosk doon. Ayan, meron din kiosk doon. So, itong train, ang baba niya is to Kowloon or Central. Mas mabilis to kesa sa bus. Pero kami magbabas kami. Dito tayo sa left side. Pagdating nyo naman dito sa labas ng airport, meron ng mga currency exchange, kung may mga ipapapalit kayo. Pero kasi kami, ang ginagamit talaga namin is GCash. GCash, nagwi-withdraw lang kami. So, pakita rin namin mamaya. Pwede rin GoTime, pwede rin Maya. Basta may nakalagay na visa din sa card nyo, pwede kayo mag-withdraw dito. Mura lang naman yung withdrawal fee. Parang nasa 100 plus lang, diba? Tingnan natin, no? Mamaya kasi kailangan namin mag-withdraw. Ayan guys! Just like that, nandito na kayo sa arrival hall. Pagkatapos nung immigration, nung luggage, nung custom declaration, dito na kayo. Hello guys! So ayun, discuss ko lang yung internet. So pwede na kayong bumili dito sa arrival hall ng eSIM, pocket wifi, o kaya ng physical SIM card dito sa arrival hall. Pero yung ginawa namin, nag-pre-book na kami sa Klook ng eSIM tsaka ng Octopus. Kung wala pa kayo or first time nyo, pwede nyo na rin i-pre-book yun. Tapos dito nyo siya kukunin sa arrival hall. So yung pinili namin is eSIM. Pero pwede rin naman kayo mag-pocket wifi, pwede rin kayo mag-physical SIM, tapos kukunin nyo na siya dito. So sa eSIM, inactivate na namin siya, Pilipinas pa lang, para pagdating nyo dito sa Hong Kong, makapag-internet na kayo pagka-arrive pa lang nung plane. Kasi parang sa experience namin before, pag hindi nyo siya inactivate sa Pinas, bali hanap pa kayo ng, kailangan nyo pang kumonect muna sa internet para ma-activate nyo yung eSIM. Pakita lang namin kung saan kiniklaim yung Octopus card dito sa arrival hall. So bali yung Octopus card, store value siya dito sa Hong Kong, kung saan pwede mo siyang magamit sa buses, sa ferry, sa MTR, tsaka sa mga, kunyari sa mga restaurant, pagkakain kayo, pwede nyo rin siya ipambayad. Yun. And pag bumibili kayo sa mga convenience store, ayun. So, sobrang recommended siya kasi para din siyang iCoca card sa Japan or kung ano pa, or yung mga card sa ibang bansa na sobrang convenient na itatap mo lang para hindi ka na magbayad ng cash, hindi ka na kailangang bumili ng ticket. So, ayun. So, yung Octopus card, pwede nyo siyang i-pre-book sa Klook or sa trip.com. Pag meron naman na kayo, pwede nyo nang dalhin yung Octopus card nyo. Tapos dito nyo siya loadan sa Hong Kong. Pag mag-reload kayo ng mga Octopus card nyo, pwede kayo sa convenience store or pwede rin naman sa mga MTR station or train station. Ayun, madaming ways para makapag-reload kayo ng inyong Octopus card. Yes. So guys, pag nakita nyo tong Bay A, dito kayo magki-claim ng Octopus card nyo. Remind ko lang guys na yung Octopus card nyo, upon booking, check nyo mabuti kung hanggang anong oras lang siya open yung counter dito kasi hindi siya 24 hours. Pagka sa Klook kayo, alam ko 8 o'clock or 8:30 a.m. hanggang 9 p.m. lang. So, ayun. Yun lang, i-ano nyo lang din yun. Kasi sayang di ba? Mag-book kayo sa trip.com or sa Klook. Tapos, ang ano nyo pala, ang arrival nyo pala, 10 p.m. So, sayang. Madaling araw. Sayang. Alam mo na, kung willing kayong bumalik dito sa arrival lang kinabukasan. Pero, yung iba kasi, syempre, hindi na nila babalikan. Pero kung kanyari madaling araw yung dating nyo, pwede mo nang gamitin nyo muna yung GoTime nyo or yung GCash nyo. Or mag-avail na kayo ng inyong train ticket via online din, via Klook or via trip.com.
Tapos, yun na lang muna yung gamitin nyo. Tapos, pagdating nyo dun malapit sa area nyo, maghanap lang kayo ng Circle K, di ba? Ayun, pwede kayo mag-avail ng octopus card doon. Sige, okay. Kasi sa experience namin before, doon kami naka-avail. Kasi nawalan kami ng octopus card. Kinlaim din namin dito sa airport, pero kasi 2 beses kami nawalan ng octopus card. So, ingatan nyo yung octopus card nyo. Sayang, lalo na pag nag-load kayo ng malaki. Yes. Kasi sayang talaga. So, ayun. Ingatan nyo mabuti. So, dito sa A16, dito yung sa pocket wifi. Physical SIM. Tapos dito yung kuwanan ng octopus card. Dito sa may OBS. A13. Mabilis lang yung pagkuha niyan. As in, i-scan lang nila yung QR nung binook nyo na ticket. Tapos bibigyan na kayo nila. Tapos may store value na siya na 50 Hong Kong dollars. Bali, ang gagawin namin next, kukuha na tayo ng cash. Nag-withdraw kami dito last time sa HSBC, which is doon banda sa may 7-Eleven. Ayan, tara guys, sunta tayo sa 7-Eleven. Malapit lang doon. Halos katabi lang or basta nandun lang sa tabi ng 7-Eleven. HSBC. Ginagamit namin dito na pang withdraw is GCash. GCash always. GCash. Hindi pa naman siya pumapalya so far. Ang dami na naming napuntaan. Ang baba nung conversion. As in parang siya, same lang dun sa Google. Pag kinonvert, pag tinignan mo yung transaction history mo sa GCash, ang galing. And yung withdrawal fees, sobrang mura lang din. Minimal lang talaga siya. Normally, like sa Thailand, 220 baht. Yung iba, 100 pesos lang. Depende sa country. So, dito, tignan natin kung magkano na yung withdrawal fee. Kasi nakalimutan na rin namin kung magkano yung withdrawal fee last time. Makikita natin mamaya sa resibo. Yes. Or dun sa transaction. So, ayan. Yan, punta lang tayo sa bank, guys. Sobrang laki na itong airport. Kaya, explore nyo lang kung gusto nyo. Basta yung nasa taas na ito is departure area. Dito sa gitna, may makikita kayo na may nakalagay na ganyan. Yung parang to the city. So, kung sasakay kayo ng train, ng bus, or magta-taxi kayo, yan, pupunta kayo dyan. Papakita namin yan mamaya pag sasakay na kami ng bus. Yan ang pila ng mga gusto mag-withdraw dito sa airport. So, kung may alam kayo na alternative na mas onti yung pila, pero dito sa HSBC, subok na kasi namin to. Tapos, ayan, tabi lang siya nung 7-Eleven. So guys, ayun, tapos na tayo mag-withdraw. Bali, ang withdraw natin is 2,000 Hong Kong dollar. Bali, ang conversion ng 1 Hong Kong dollar to pesos is 1 Hong Kong dollar is equal to 7.1 pesos. So, medyo malaki. Pero mas mura siya compared dun sa last na punta namin. Parang mga 7.5. So, ayun, ang withdraw ko is 2,000 Hong Kong dollars. Bali, parang nasa 14,190 siya. Tapos, ang nabawas dun sa GCash ko is 14,206. Parang mga ganun. So, basta nung kinalculate ko siya, parang yung transaction, pinasa 15 pesos lang. Or, baka nga mas mababa pa yung conversion ngayon kaysa dun sa Google eh. Pero, parang ganun yung lumalabas. So, kaya kami lagi nag-GCash kasi sobrang close niya dun kung ano yung conversion dun sa Google, which is 7.1. So, ayun. Antay ko na lang si Aneng. Tapos, tignan namin yung mga schedule ng bus. Kasi magbabas kami papunta dun sa hotel namin. By the way, nakabook kami sa Grand Bay View Hotel sa Chuen Wan. So, let's go! So guys, nakita namin parang 1 PM pa yung next na scheduled bus nung 8:38. Papunta dun sa hotel namin. Kaya umakyat muna kami dito sa my departure. Tapos, hanap lang kami ang kakainan ni Baba. Yung mga McDonald's dito, may mga Chinese restaurant din. So, it's your choice. Meron din Starbucks, meron 7-Eleven. Madami. Papakita namin sa inyo later. So, and may Pop Mart din dito. May Pop Mart din. Ayan o. Dito sa may baba ng McDo. Ayan yung McDo.
So umakyat muna kami dito kasi parang mas marami ditong choices ng food sa departure. Pero meron din naman sa arrival. Baka kasi maligaw pa kayo eh. Pero yun nga, ano lang naman to. Up and down lang. Lift yung gamitin nyo. Para mas escalator para mas straightforward. So ayan, tara. Hanap na tayo ng food. So ayan guys, ganito yung style nila. Kailangan mo lang siyang i-scan. Kahit wala ka ng tawaging waiter or staff. Tapos, ganito yung lalabas. Tapos, pag in-scan mo siya, lalabas yan yung table number mo. Tapos, kung ilan kayo. So, table for 2. Tapos, pwede na kayo mag-start order. And mabilisan dito pagka-order mo, nandiyan na kagad. Oo. Sarap. Sa akin parang normal na ano lang. Legit na milk. Normal na milk tea. Sige. Sarap din. Matamis. Mm. Ito lang sama-sama yung Sige. pagkaka-tina. Oo. So, ito yung order ko guys. Yung Hainanese chicken. Tapos, ito yung kay Aneng. Yung steamed rice with pork barbecue. Okay guys, tapos na kami kumain ni Aneng. Yes. So, pupunta na kami dun sa may bus terminus. Check pala namin dun sa Google Maps, 1:05 PM. So guys, paggagamit kayo ng navigation app dito sa Hong Kong, mas recommended namin yung Google Maps. Hindi naman kami nagkaroon ng problema, pero meron din silang mga local alternative. Pero parang sa mga tourist, mas okay yung Google Maps. Dahil makikita mo na rin doon, kunyari, ito yung destination mo from dito sa airport, makikita mo na rin yung mga dapat mong sakit. Oo, parang step by step din, di ba? Pumasok na tayo dun sa pinakita natin kanina na parang gitna kung saan ka sasakay ng taxi, sasakay ng train, sasakay ng bus. So, ito yon. So, ito yung papunta dun sa mga taxi sa kaliwa. Tapos, pag dumiretso ka, dito yung express train. Tapos, dito sa right side naman yung mga bus. So, since bus ang sasakyan natin, dito tayo sa right side. So, meron din ditong HSBC. Baka mas onti yung pila kaysa dun sa experience namin kanina. So guys, bye-bye lang natin to hanggang marating natin yung bus terminal. Basta tingnan nyo lang lagi yung mga signage. Madali lang naman siyang malaman kung nasaan. Sundan nyo lang yung mga nasa signage, darating din kayo doon. Sobrang efficient naman niya. So, magtiwala kayo sa mga signage kasi tama naman siya at hindi naman din nakakalit. Ayun. Alam mo, sinundan ka, tapos naligaw ka. Meron din kasi mga experience, di ba? Minsan kasi nagkakamali, like, diba, sa mga train station, ganyan. Minsan, kala mo dito na, hindi pa pala. Oo. Basta basahin nyo lang mabuti kung saan kayo papunta, kung ano man yung mga kailangan ng pupuntahan, ganyan. So guys, ito yung pag dumiretso ka, makikita mo tong malaking screen ng bus terminus. Ayan yung mga bus stop location niya. So may blue zone, may orange, may yellow, saka may green. So sa case namin, 8:38, nasa blue zone siya. So dito sa left side. Pupunta kami mamaya dyan. Diyan kami mag-aabang. Kasi nung pumunta kami dito ng December, hindi namin tinignan tong mga to eh. Yung mga map. So tinitignan namin isa-isa yung mga zone kung nasaan yung bus namin. So yun lang pala yun, you are here kalagay. So nandyan tayo ngayon. Tapos since yung 8:38 nasa left side, pupunta tayo dito sa left side. So ito guys yung mga yung mga payment niya. Pwede kayong bumili ng ticket. Pwede kayong gumamit ng Octopus e-payment. Meron kayong credit card. Tapos pwede rin namang cash.
Pero ang pinaka-recommended namin is octopus based sa convenient experience. Ayan guys, nakikita nyo yung mga kulay ng poste. Ayan o. So, orange zone. Tapos sa kabila, yellow zone. So tayo, 8:38. Doon tayo sa may blue zone. So sakto, kakarating lang nung 8:38. So ayan guys, 'di ba kanina dun sa map nakalagay blue zone? Ayan. Tama, 8:31 tsaka 8:38 dito sa bay na 'to. Papunta dun sa hotel namin. Usually may pila dito eh. Siguro maaga lang kami para dun sa oras kasi 1:05 yung alis nito. 12:50 pa lang. Ang kagandahan lang dito pag nakabas ka, para ka na rin nag-city tour. Tama. Kasi nga kita mo na yung view, makikita mo na yung mga gusto mong puntahan. So, alauna na guys. Sumakay na yung driver. Tingin ko, nagbubukas sila ng pinto 5 minutes before the departure. Katulad yan. So, tap lang yung octopus card. And, tapos, dito namin nilalagay yung mga luggage. Diyan na lang sa ilalim, no? Ayan guys, nandito na kami sa harap. Since nauna kami. Ngayon, ang haba niya. Wala pa masyado nakasakay. Pilipid siya mo pupuno kayo. Mga ilang oras yung pakita? 1 hour? Yeah. Biyahe. 45 minutes. 45 minutes bago kami. Tapos yung hotel namin, yung Grande View Hotel. Malapit lang yung bus stop doon. Dapat na lang. 2 minutes away. 2 minutes away. Yan, ilalagay na lang namin dito yung screenshot ng Google. Para makita. So sa ngayon, enjoy na lang natin yung view. Eh, natulog. Pwede rin kayo matulog, pero sayang yung view. So, yun. Time check, 1:03. So, alis na siya in 2 minutes. Later, guys. Estimated time of arrival lang at least 2:08 p.m. 2:08. Sakto check it na. Yung hotel accommodation namin ngayon, hindi siya yung usual na tinitira ng mga tourists like Central, Kowloon, Mongkok, TSD, hindi. Malayo siya para lang matry namin yung ibang angle ng na tourist spot dito sa Hong Kong. Yan. So, we're excited. Hindi natin, figure out natin kung madali ba sumakay or mahirap. Tsaka exciting pa rin naman, di ba? Kasi makakatry kami ng iba. At the same time, ano pa rin, parang adventure. Adventure pag nandito ka sa side na to. Dito sa Chuan 1. Masyado namin yung challenge sa sarili namin. Try natin, tingnan natin. Sana okay naman yung room. Sobrang lapit ka lang sa airport, no? Oo. Well, parang walang 45 minutes. Mga 40 to 45 minutes from airport. So kasi pagkatawid niya ng Lantau Island, andun na siya sa bungad. Ayan, kakaalis lang nung shuttle bus nila. Pero usually kasi yung mga ganitong hotel na malayo dun sa city, parang malayo yung mga MRT station. So ang ni-utilize ng mga tao yung mga shuttle bus nila. Ayan, parang ganyan. Tapos hatid kayo niyan sa MRT station. So check-in lang kami.
And figure out din natin later kung madali ba yung pauwi dito in case na walang shuttle. Walang shuttle. Nang hindi na kailangan mag-taxi. Ayan. Google Map is the key. Hello guys! Ayan, nandito na tayo sa Grand Bayview Hotel dito sa Chuen Wan. So, nakapag-check-in na tayo and pinayagan nila tayo mag-check-in ng maaga. Although, 2 PM na rin naman kasi. So, okay na Parang okay. 5 minutes na lang ngayon. Oo, so first impression namin, maganda yung lobby niya, maganda. Tapos, ang smooth lang nung check-in, magaling mag-English yung yung receptionist. Tapos meron silang free shuttle service na which is 7 AM to 7 PM. So kailangan nyo lang talagang isakto yung timing nung pag-alis nyo. Hindi kailangan magpa-reserve. Hindi kailangan magpa-reserve. Kailangan first come first serve siya. Ayun. So hindi katulad dun sa last time namin, 'di ba, may reservation dito wala. So okay na okay. Kaya kailangan i-timing nyo lang talaga. Huwag agaran. 30 minutes before ng time, bumaba na kayo. Or 20 minutes ka lang. Oo. Kasi may mga upuan naman dito eh. So for sure yung mga nakatambay dito nag-aantay lang din ng 2:30 siguro. Dito pa lang sa baba, sa may lobby area, makikita mo na sobrang ganda. Yung design Yung team nito, nila, yes. gold and silver. Ang cute eh, no? Ang cute. Parang minsan lang yung ganito. Yeah. Ang ganda talaga. Parang pagkapasok mo pa lang dito, parang ang aliwalas. And meron na sila dito bar. Tapos may mga waiting area, may mga couches dito na pwede nyo upuan habang naghihintay. Pagka nag-check-in kayo, tapos hindi pa pwede kayo maghintay dito and pwede nyo rin iwan yung Iwan gamit gamit. nyo. Yep. Tapos, meron din sila ang restaurant na dito. Siguro dyan yung mga breakfast. Oo. Mag-include kayo ng breakfast. Yes. Diyan siguro for sure. And then, dito rin sa area na to, nandito na rin yung Yung pool. pool. Yep. Yan. And malaki naman yung pool plus yung view niya is yung sea view. Yung sea view. Yes. Ang And then, ganda. ganda talaga ng ng area. Ang ganda. So sana nga okay yung okay yung room. So, Kasi sa experience namin sa Hong Kong, pag nandito kami sa mga ganitong area, malalaki yung room. Unlike dun sa mga napapanood natin ng mga vlog, pag nag-i-stay sila sa TST, sa Central, medyo maliliit. So, sana malaki. So, ayun. So, ayun yan. Sobrang nakakasosyal yung dito, yung ambience ng lugar. Elevator pa lang, tapos yung kanina yung sa waiting yung dun sa elevator, sa labas sa elevator. Grabe. Excited tuloy ako dun sa room. feeling ko malaki, no? Sana. By experience pag nandito sa Chuen Wan o kaya bandang malapit sa Lantau, ganun lagi, malalaki yung room niya. Yung napag-stayan natin before, yung Silka, sobrang ang laki ng room namin. Ang laki ng room, tapos yung price niya ganun din naman. Kasi yung price niya lang yung maliliit na room sa maliliit na room dun sa TST. So ito yung yung ganda ng hallway niya. Ayan ang aliwalas. Kadalasan kasi yung mga hallway na nakikita natin, medyo madilim. So ito kasi parang open tsaka malawak. Ang ganda. Yan So parang hindi ka matatakot. Yes. Di ba may iba kasi yung hallway na Masikip. and madilim. Madilim, tapos dark yung niya, yung mga pintura. So dito medyo may pagkabango din. Ako naamoy. Okay, so dito na tayo sa room 1127. So tara, tingnan natin. Yan, medyo malaki siya. Yes. Ooh, ang ganda. A quick room tour lang. Ayan. Pagkapasok mo dito, sa baba. Kapasok mo dito sa right side, nandito yung queen size bed. Tapos, sa right side pa, nandito yung CR. So, toilet and shower, shampoo and soap, tapos lavabo, may mirror sila dito.
So, sa mga guys, sa mga China country, usually wala sila talagang bidet. Dala kami ni Baba ng portable na tabo. So, ayan. Meron silang cabinet, TV. I think mga 32 inches na TV. Tapos, meron silang parang coffee spot dito. Tapos, ito yung view niya. Yan. Sayang, di kami napunta dun sa sa dagat yung view. Baka yun yung mas mahal. Pero okay na rin kasi may pagka-nature pa rin. Yeah, Diba, guys? Tapos meron dito mini fridge sa baba. Kami silang drawer. Mga gamit-gamit. Tapos tingin ko dito sa desk na to kung mag-work from home kayo, tapos dala kayo laptop, pwede. Try namin siguro later yung internet kung bilis. Kung may free wifi sila. For sure meron. And syempre, pag may kailangan kayo, dial 0. Dahil zero kasi may phone. So guys, ito yung plug dito sa Hong Kong. Ito yung parang UK style or type G na plug. So make sure na magdala kayo ng adapter. Ganito yung dala naming adapter. Meron kaming ganito na binili lang namin sa 7-Eleven. Tapos ito recommended din tong Omni adapter para kahit saang bansa pwede kayo. Guys, di pala namin na-explain kanina. So may binigay na arrival card after na immigration. So ito yung pinaka-arrival card nyo dito sa Hong Kong. And kailangan nyo siya throughout your stay. So wag nyo siyang iwawala kasi baka hanapin din to kung may plano kayo magpaka. Nasa choice nyo na kung ididikit nyo siya or itatabi nyo. Okay. Guys, mababa na kami. Ito yung view dito sa elevator. Ganda. Kita mo sa kanin. Picture. Ganda. Ganda ng view dito. Nandun dun sa kwarto namin. Wala lang view ng ocean. Pero maganda pa yung view sa... Pero sa mga accessible naman ng view, lalabas lang kami. Okay na. Makikita mo yung bus stop. So, pag alam mo, pagpalapit na yung bus stop mo. Meron mong visibility ng bus stop. So guys, puputulin na namin tong vlog na to dito kasi gusto namin i-focus siya dun lang sa Hong Kong Airport Guide or Manila Airport to Hong Kong Airport Guide. So sana nakatulong siya sa inyo lalo na dun sa mga first time pa lang or nagbabalak pa lang. So hopefully na nakatulong kami. Ayan. And sa mga hindi pa nakasubscribe, don't forget to subscribe. And also, don't forget to follow us sa aming mga social media account. TikTok, Aneng and Iyam. Instagram, Aneng and Iyam. And Facebook, Aneng and Iyam. See you on the next vlog sa mga pupuntahan namin dito sa Hong Kong. Yes. Mag-i-start pa lang ang ating day 1. Yep. See you guys. Bye! Oh, shy ka. Manly vibe. Parang gano'n manly vibe. Ito yung pinakamura na try namin. Sobrang sakto yung combination ng mochi. May mga nag-comment dun sa pinakauna naming Hong Kong vlog kung saan ko ba nabili to. Pupunta na tayo ng Sneaker Street. Sneaker Street.